ask ko lang po, ano po ba talaga advantages ng high quality violin? Okay. So, of course, meron talagang advantages yung magagandang violin. So, high quality violins usually are handmade, no? So, kasi yung violin, tawag natin sa kanya parang living instrument. Kasi, it's made of wood. Although, nabarnisan na siya and all, nag-a-adjust pa rin siya with the weather. So, nag-expand and contract siya. So, kailangan yung mga sukat niya may eksakto natin. So, usually kasi yung mga cheap na instruments, so they're factory made. So, yung quality control nila hindi masyado maganda. So, yun yung major advantage of having a higher quality instrument. Kasi, mas maayos yung pagkakagawa sa kanya, mas madali siya tugtugan. Okay? Not saying na kapag mumurahin yung instrument mo is hindi mo na siya matutugtugan ng maayos, no? Maipaayos mo lang siya sa isang luthier, mapa-setup mo, magiging okay din yung playability niya. Okay? Another advantage is of course the quality of the sound. Okay? So, mas mahal na violin, usually mas maganda yung tunog niya, no? But that shouldn't discourage you na kapag mura yung instrument mo, hindi mo siya kayang patunogin na maganda. Kasi at the end of the day, nasa tumutugtog yun, not really with the instrument. So, yung mas mahal na violin, usually mas malakas lang siya. Ganon, mas malakas yung tapon niya. Mas naririnig mo yung nuances in between, no? Versus sa cheaper instrument na mahina lang yung tapon ng tunog, yung projection, yung tawagin. And also, yung quality ng sound niya. No? So, kasi nakadepende yun sa quality ng wood na ginamit and everything that is put into the workings of your instrument. Okay? Ngayon, advisable ba na bumili ka ng high quality violin if you are starting out? Of course, if the budget is there, no, kung may budget ka talaga, advisable na bumili ka. But if you are starting out tapos wala ka pa talagang budget for buying an expensive one, a cheap instrument na maayos yung pagkakagawa or maayos yung pagkaka-setup will almost guarantee the same results. So, hindi pa advisable sa beginners. Kasi, ang violin is also an investment in a way, no? Plus, yung gastos mo sa kanya, medyo mabigat, no? It's one of the most expensive instrument to maintain, no? Maintenance niya. Yung maintenance niya kasi sobrang taas, no? Na sa bowed stringed instruments usually, no? So, isipin mo yung violin yung cheapest kasi pinakamaliit yung strings niya, no? So, as you go higher, viola, cello, contrabass, medyo tumataas pa, no? But, yeah. So, for example, strings, no? So, kung maglalagay ka ng magandang string sa maganda mong violin, siguro gagastos ka ng around 3 to 6,000 per set. Sabihin mo nang sa isang taon, gagamit ka ng 2 or 3 sets. So, yun yung mga maintenance na kailangan mo. So, strings pa lang yun. No? Set up. So, mas mahal yung instrument mo, mas nakakapanghinayang lagyan ng mumurahin na mga strings. No? Of course, merong mga 100 peso na strings. Pero kung hindi ka pa naman ganun kagaling or nagsisimula ka pa lang, a cheap instrument with cheaper strings, cheaper accessories, okay lang din. Lahat naman nagsimula sa mumurahin. Kasi pag nag-start ka agad sa mamahalin, dun din pumapasok yung parang ang tagal ng progression mo. Kasi bago mo ma-outgrow yung instrument na yon, as in marami ka ng napagdaanan, no? Yung skill mo sobrang taas na ng level bago ka pa magpapalit. And some people use that as a good progression, no? Yung okay, nagsimula ako sa mumurahin, tapos bibili ako ng tag 15k. Sabi ng teacher ko, magpalit na ako, bili ako ng tag 30k. Palit na daw ulit ako, bili daw ako ng tag 60k. So parang ganun, no? May pag-level up, no? Mas rewarding pag pagdadaanan mo yung mga levels na yon versus just buying just the best that you can, tapos ang tagal bago mo mapalitan, no? Not saying na kailangan
mo siyang palitan. Pero yung level mo kasi, nag-a-adjust yun. So, if you are a beginner, start with the cheapest you can find na maayos. And then go from there. Level up from there.